Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang kami ay naglalakad pababa ng bundok, ay may mga tanim kaming nakikita sa gilid ng burol. Iba't ibang mga pananim ang naroon. Habang kami ay nagpapatuloy sa paglalakad, nadaanan namin ang isang maliit na dambana na nakatayo mismo sa tapat ng puno ng balete. Ang sabi noong tatlong kabataang iskaya na kasama namin ay ito raw ang nagsisilbing bagay na pumuprotekta sa kanila laban sa masasamang elemento at mga espiritong ligaw na naninirahan sa malawak na gubat. Isa lang itong maliit na bahay na kung titignang maigi ay parang bahay ng duwende. Natatakpan ito ng pulang tela sa ibabaw, tapos sa ibaba naman ay kulay berdeng pintura ang nakalagay. May sarili din itong kampana na nakasabit sa ilalim ng atip, kaso maliit nga lang ito, na kasing liit ng ginagamit ng mga sorbetero. Nasilip ko sa loob ng bahay ang ilang mga nabubulok na prutas na mukhang inalay ng mga katutubo. Siguro ito ang paraan nila ng pasasalamat sa kung sino mang nilalang ang nakatira sa dambanang iyon. Bago kami umalis ay nag-alay muna ng dasal ang mga katutubong iskaya na kasama namin bilang paggalang at paghingi ng pahintulot na makalampas kami sa lugar. Sa katunayan, madalas daw nila itong ginagawa sa tuwing dumadaan sila rito at may mainam rin itong naibubunga dahil nakakauwi daw sila ng ligtas nang walang anumang pinsala sa katawan. Sinabi din nila na ang dambana ang siyang nagbibigay sa kanila ng proteksyon para hindi makalapit ang mga kinakatakutang nilalang na nakatira sa gubat tulad ng ungo, maligno, impakto, engkanto at lalo na ang mga tambaloslos. Ayon sa mga katutubo ay nakakaramdam ng kakaibang sakit ang mga nilalang sa tuwing nagtatangka silang lumapit sa tahanan ng kanilang tribo. May nilalabas di umano itong enerhiya na siyang nagsisilbing pangharang o barrier sa lugar, kaya ni minsan ay hindi sila inatake ng mga halimaw. Dahil simula noong masaktan ang mga nilalang na iyon, ay napilitan na itong umatras at nagsimula ng katakutan ang kanilang lugar. Batay din sa mga nakakatandang katutubo, may 3 tambaloslos lang ang naninirahan sa lugar na ito. Isang buong pamilya sila, subalit nasawi ang mga magulang sa isang matinding labanan na naganap sa isang lugar malapit dito. At ayon sa mga sabi-sabi, ay mangkukulam ang lumagas sa kanila. Kaya ang nag-iisang anak na lang ang nakatira sa lahi ng mga tambaloslos na naroon. Ganun pa man, hindi pa rin natatakot ang mga katutubo dahil nakahanda silang lumaban ng patayan kung sakali mang umatake ang tambaloslos sa tribo nila. Ilang minuto pa ang nakalipas ay sa wakas malapit na rin naming marating ang nasabing talon. Maganda daw ito at malawak kaya hindi kami magsisisi sa pagdayo dito ayon pa kay Roho. Habang kami ay naglalakad, nadidinig na namin ang agos ng tubig na tila nanggagaling sa itaas ng bundok na bumabagsak sa ibaba, na naging dahilan para lalo kaming ma-excite sa aming pupuntahan. May malamig na batis rito o kaya mahabang ilog na umaagos papunta sa ibaba. Noong makarating kami sa talon ay natigilan ako sa nabungaran dahil nakita ko na ang talon na ito doon sa loob ng aking panaginip. Walang duda ito ang talon na pinuntahan namin ni Clara. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga bato sa tubig, mga puno at halaman sa paligid ay parehong-pareho at walang pinagkaiba sa nasilayan ko sa loob ng panaginip. Lalo na iyong batong kinauupuan ni Clara kung saan ay may malapit ring bato na aking inupuan. Iyon na iyon talaga. Sinadya ba ito o nagkataon lang?
Ito ang pumasok sa aking isipan habang pinagmamasdan ang buong kapaligiran. Napansin ko rin yung puno na pinagtaguan ko nang tangkain ko sanang silipan si Clara habang nag-aabang kung magtatanggal ba ito ng damit para maligo. Emong, may problema ba? Tanong bigla ni Rojo. Para kasing nakita ko na ang lugar na ito eh. Malumanay na sagot ko pa kay Rojo kaya nagulat ito. Talaga? Saan mo naman ito nakita? Usisa pa sa akin ni Rojo. Pero matagal bago ako nakasagot dahil iniisip ko pa kung papaniwalaan ba niya ako kapag sinabi ko sa kanya ang totoo. Pero nagdesisyon akong sabihin na lang din sa kanya. Sa panaginip? Maiksing sagot ko pa. Panaginip? Sigurado ka? Sa panaginip mo ito nakita? Paniniguro pa ni Rojo. Oo, hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko na ito sa panaginip ko. Hindi ba't may daan doon? Nagulat naman si Rojo nang ituro ko ang daan na dinaanan namin ni Clara habang kami ay papauwi sa bahay. Oo, tama ka. May daan nga roon. Ang totoo nga niyan, yun ang pinakamadaling shortcut para makarating agad sa talon. Pero sinara na ang daan doon matagal ng panahon ang nakalipas. Ang sabi, nagkaroon daw kasi ng guho ang lupa, kaya sinara ito ng mga lokal. Paano mo kaya nalaman ang mga ito, no? Pagtataka pa sa akin ni Rojo. Sa panaginip ko lang din naman nalaman, may kasama din akong babae. Sabay kaming nagpunta dito. Sabay rin kaming umuwi sa kanila. Paliwanag ko kay Rojo. Ha? Sino naman yung babaeng yun? Tanong pa nito. Ang pangalan niya ay Napahinto ako sa pagsasalita nang tawagin kami ni Buboy at Lito. Nauna na pala silang nagtampisaw sa tubig kasama ang mga katutubo na hindi man lang namin namalayan. Dahil dito, hindi ko tuloy nabanggit kay Rojo ang tungkol kay Clara dahil naghubad agad ito at tumakbo papunta sa talon. Mukhang excited nga ang mga damuho dahil hindi na nilang nakuhang magtakip ng katawan habang naliligo. Hubot-hubad silang lumalangoy sa tubig na sa tansya ko mga nasa 10 hanggang 12 talampakan din siguro ang lalim. Kung sa bagay wala namang kaso sa amin kung magkakitaan ng sariling mga kayamanan dahil pare-pareho naman kaming mga straight at walang half-blooded sa amin. Sa sobrang excited ko rin ay hindi na ako nakapagpigil at tuluyan ang lumusong sa tubig. Naglaro kami ng larong pangkali sa tubig kasama ang mga katutubo. Kaya sobrang enjoy kami sa paliligo. May mga baging pa kaming nakita sa itaas ng puno kaya naglambitin kami roon habang nagtatalunan sa batis. Dobling saya ang nararamdaman namin noong mga panahong iyon dahil iyon pa lang ang unang beses na maging malaya kami sa aming mga pamilya. Ang ibig kong sabihin, malaya sa problema sa school at malayo sa talak ng mga nanay namin. Pero habang inuubos namin ang oras sa pagbababad sa tubig, ay hindi namin namalayan na unti-unti na palang kumukulimlim ang kalangitan. Napansin ito ng mga katutubo kaya sumenya sila sa amin na itago daw muna namin ang mga damit namin para hindi mabasa ng ulan. Naghanap kami ng dahon ng mga gabi at binalot namin dito ang aming damit tapos isinilong sa gilid ng malaking puno. Yung basket naman ay isinabit lang namin sa sanga ng puno at tinakpan din ng mga dahon. Pagkatapos nito ay bumalik na kami sa talon at nagtampisaw uli sa tubig. Bago bumagsak ang ulan ay ginamit na namin ang dala naming sabon at shampoo at hinatian din ang mga katutubo para maka-experience din sila na mag-shampoo at magsabon. Sa katunayan, gumagamit din daw sila ng sabon. Kaso yung mumurahin lang ang nabibili nila dahil kapos naman sila sa pera. Tapos pinaghahati-hatian pa ito ng mga katribo nila. Iba rin daw ang shampoo na gamit nila dahil kinukuha lang nila iyon mula sa katawan ng puno na kung tawagin rito sa kanila ay gugu. Kaya hindi na nakakapagtakang mahahaba at makakapal ang buhok ng mga iskaya.
Matapos nga naming maglinis ng katawan, ay saka naman ang pagbagsak ng ulan. Sa umpisa ay mahina lang ito, ngunit habang tumatagal ay palakas ito ng palakas na tila may bagyong paparating. Hindi naman kami nag-aalala dahil sabi ni Rojo, natural lang ang ganito sa probinsya. Malakas talaga ang ulan dito kumpara sa syudad sapagkat sumasabay ang mga puno sa hampas ng hangin. Kaya napapalakas ang buhos ng ulan ayon sa paniniwala ng matatanda. Alam mo, Emong, ang sarap talagang maligo kapag ganitong maulan. Dahil bukod sa aapaw ito, ilalamig pa ang tubig. Kaya gustong-gusto ko talaga magbabakasyon sa probinsya dahil sa mga ganitong bagay na hinahanap ng katawan ko. Nakangiting wika ni Rojo sa akin. Tama ka, sobrang sarap nga sa pakiramdam. Hindi nakakasawang maligo kapag ganito. Sagot ko naman. Pero hindi nyo ba napapansin na parang mas lalo pang lumalamig yung tubig? Sabat naman ni Lito. Oo nga, pakiramdam ko para ako may katabing iceberg. Sobrang lamig ng tubig at nakakapanigas ng katawan. Sigunda naman ni Buboy. Wala kayong dapat ipag-alala, normal lang ito. Kadalasan kasi dahil sa hampas ng hangin, kaya mabilis lumamig ang tubig. Ang totoo, ang mga ibabaw lang natin ang nalalamigan, hindi yung nakalubog na katawan natin. Subukan niyong iangat ang mga paa niyo, ay makakaramdam kayo ng kakaibang lamig. Paliwanag pa ni Rojo. Sinubukan namin itong gawin. At totoo nga dahil mabilis nanginig sa lamig ang mga paa namin. At nang muling ilubog, ay bigla namang uminit. O naging tama lang ang temperatura na nararamdaman namin. Dito ko napatunayan na mahusay din pala mag-obserba si Rojo. Kaya napabilib niya ako sa kanyang sinabi. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unti ring kumakalma ang nanggagalaiting panahon. Pahina ng pahina ang ulan hanggang sa tuluyan itong tumigil sa paglipas pa ng ilang mga minuto. Matapos ang halos 5 oras na pagbababad namin sa tubig, ay nagpasya na kaming umahon para makapagpahinga sandali at makakain. Isinuot namin ang aming damit upang hindi kami lamigin habang kami ay kumakain. Salo-salong kapatid ang ginawa namin. Hinatian namin ang mga katutubo at pantay-pantay ang nakuha ng bawat isa. Walang lamangan sa pagkain at patas lang. Madami rin kasi ang nilagay ni Lola Esther sa basket, kaya hindi kami naghanap pa ng kanin at ulam. Dahil sa kakanin pa lang ay busog na kami. Yung sobra nga ay ibinigay pa namin sa mga katutubong Iskaya upang may maiuwi rin sila sa kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga katutubo at lubos na nagpapasalamat sa amin. Nakakatuwa dahil para daw kaming hulog ng langit para sa kanila. Pero ang totoo, sa Diyos sila dapat magpasalamat dahil siya naman talaga ang nagkaloob ng pagkain. Tirik na ang araw nang kami ay matapos sa pagkain at sa oras ding ito, napagdesisyonan namin na itigil na muna ang paliligo dahil baka mapasma kami. Ayos lang naman sa amin iyon sapagkat naging sulit naman ang ilang oras na pagbababad namin sa tubig na binabagsak sa talon. Naglakad-lakad kami sa paligid ng talon at dito nga ay natagpuan namin ang puno ng avocado na inakyat ni Clara. Naroon pa pala ang punong iyon, subalit nakakapagtaka nga lang, hindi man lang ito nalanta o nabulok sa haba ng panahon na inilagi sa mundo. Base sa kalkulasyon ko, humigit kumulang ilang dekada na rin ang punong iyon. Habang tinititigan ko ang puno ay hindi ko na malayan na nakaakyat na pala si Buboy at Lito. Kasama nilang umakyat ang mga katutubo dahil natakam sila sa bunga nang makakita ng hinog na. Subalit nangangamba ako na baka may nagmamay-ari pa rin sa punong ito at magalit kapag nalaman niyang ninakawan namin ang tanim niya. Ngunit sinagot naman ni Rojo ang pangamba ko at sinabing wala nang nagmamay-ari rito dahil yung may-ari ay matagal na raw patay. Kaya matagal lang nakatayo ang punong iyon sa kagubatan na walang nagha-harvest. Nagkanya-kanyang kuha si Lito at Buboy
at nilalagay ito sa damit nila, tapos binababa sa amin para ilagay naman sa basket. Ang mga katutubo naman ay nilalagay lang nila ang mga nakuha nila sa gilid ng puno, tapos tinatakpan ng dahon ng saging para hindi mabilad. "Hoy, palito! Tama na yan. Masyado nang marami ito oh. Baka hindi na natin madala sa bahay. Mabigat na to." Saway ko pa kay Lito, pero hindi ako pinansin ng payatot at patuloy lang ito sa pagpitas ng mga bunga. Samantala si Buboy naman ay ganun din. Tuloy lang sa pag-harvest na animoy sila ang may-ari. Mukhang umiral na naman ang katakawan at gusto pa yatang ubusin ang mga prutas sa abot ng kanilang makakaya. "Hayaan mo na sila, Emong. Ibibigay din natin yung iba sa mga katutubo." Wika pa ni Roho, kaya sumang-ayon na lang din ako. Habang kami ay nakatingala kina Lito, napansin ko ang isang figura na bigla na lang lumitaw mula sa likuran ni Lito. Base sa hubog ng katawan nito ay mukha itong babae. Mahaba ang buhok nito at natatakpan ng kanyang mahabang buhok ang kanyang mukha, kaya hindi ko makita ang kanyang itsura. Pero dahil sa suot nitong puting damit at malakayumangging kutis ay nakakasigurado akong hindi iyon nalalayo sa itsura ni Clara. Tahimik lang ito na nakatayo sa likuran ni Lito habang sinusubaybayan ang kilos ni Payatot. Nagulat ako nang bigla niyang itulak si Lito, kaya nahulog ito mula sa itaas ng puno. Mabuti na lang at naunang naibagsak ni Lito ang binti niya, kaya hindi siya masyadong napuruhan. Noong ibalik ko ang tingin sa babaeng kamukha ni Clara, ay naglaho na ito sa kinakatayo ang sanga. Agad naming nilapitan ni Roho si Lito upang alamin kung ayos lang ba ito. Pero nabigla kami nang malamang may iniinda itong sakit sa kaliwang binti. Mukhang nabigla yata ang paa niya sa biglaang pagbagsak, kaya na-dislocate. Itinayo namin ito agad upang ilipat sa gilid ng puno, tapos kumuha kami ng baging at kahoy para igapo sa kanyang binti na unti-unting namamaga. Habang tinatali ko ang baging sa binti ni Lito, ay tinatanong ito ni Roho kung ano ang nangyari sa kanya bago siya nahulog. Mabilis kasi ang pangyayari, kaya hindi nasundan ng iba ang nangyari maliban sa akin na nakita ko ang lahat. Kanina kasi may nararamdaman akong parang nakatayo sa likuran ko, pero hinayaan ko lang. Baka kasi si Buboy lang iyon o isa sa mga katutubo. Pero nagkamali ako dahil may naramdaman akong kamay na humawak sa akin bigla at itinulak ako. Paliwanag ni Lito kay Roho habang ito ay namimilipit sa sakit. Mabuti pang iuwi na natin siya sa bahay niyo, Roho. Baka lumala pa ang lagay niya kapag hinayaan natin siyang ganyan. Suhestyon ko naman kay Roho. Oo, maganda yung naisip mo, Emong. Tara, pagtulungan na natin siyang buhatin. Buboy, ikaw na ang bahala sa basket. Maotoridad na utos sa amin ni Roho, tapos bumaling na siya sa mga katutubo. Mga kaibigan, salamat sa pagsama niyo sa amin. Pero kailangan niyo na rin umuwi, baka hinahanap na kayo ng mga magulang niyo. Wika pa ni Roho sa mga kabataang Iskaya. Nagpasalamat ang mga ito matapos naming ambunan ng halos kalahati sa nakuha naming mga bunga. Inalalayan namin si Lito sa paglalakad. Nang makapagpaalam na at magkahiwalay na ng landas ang aming grupo doon sa mga katutubo, hindi na rin kami nagdalawang isip na tahakin ang landas ng shortcut para mas mapadali ang paglabas namin sa gubat. Habang mabilis kaming naglalakad ay nadaanan pa namin ang sinasabi ni Roho na gumuhong lupa. Nasa gitna ito ng daan, kaya sa gilid kami para makatawid sa kabila. Dahan-dahan kaming umaapak sa mga batong nakasalansan sa gilid ng lupa, tapos todo kapit naman sa puno na nasa paligid ng guho. Yung bitak sa lupa ay maliliit lang naman, na sa tansya ko, mga hanggang 4 o 5 metro, pero ang butas nito sa ibaba ay masyadong malalim at hindi ko nga maisip kung gaano iyon kalalim. Ito siguro ang dahilan kaya isinara ang lugar
dahil sa malalim na butas o sinkhole. Pero habang tinitignan ko ang butas ay parang may isang figura akong naaaninag sa loob nito. Madilim ang paligid kaya hindi ko gaanong makita ang kabuuan sa ibaba. Pero bukod sa figura ay may ungol din ako naririnig sa ibaba. Mahina lang ito, pero ang tunog, ito yung tipong magpapatindig agad sa balahibo. Nang makatawid na kami sa butas ay ilang minuto lang ang ginugol namin at nakalabas na kami agad sa gubat. Pinagtitinginan kami ng mga tao habang kami ay naglalakad na nakaalalay kay Lito. Maging iyong babaeng tindera ng tindahan ay sa amin din nakatingin. Subalit hindi na namin ito pinansin dahil mas mahalaga na maiuwi na sa bahay ang kaibigan namin. Pagkarating sa bahay ay sinalubong kami sa labas nang nag-aalalang si Lola Esther. Naibagsak niya ang walis sa loob nang matanaw kaming paparating sa bahay na may baong trahedya. "Diyos ko! Anong nangyari?" Taghoy pa ng matanda na mabilis na nag-hysterical. "Lola, wag po kayong mag-alala. Wala lang ito. Mukhang naipitan lang ng ugat itong si Lito. Nahulog kasi siya sa puno kaya masakit ang paa niya." Wika pa ni Rojo kay Lola Esther. "Anong wala? Nakita mo ngang dalawa pa kayo nakaalalay sa kanya." Singhal ng matanda. Ipinasok na namin sa bahay si Lito at matapos namin itong mapahiga sa upuan ay doon na rin namin sinabi ang lahat. Maya-maya ay nagpasyang lumabas si Lola Esther upang tumawag ng manghihilot sa baryo. Nasa labas lang ito ng baryo nakatira at aabuti ng ilang minuto bago makarating sa bahay. Bago umalis ay binilinan pa kami ni Lola Esther na painumin ng mainit na tubig si Lito para kumalma raw ang kanyang pakiramdam. Hindi uso sa kanila ang yelo kaya wala kaming ice bag na pwedeng itapal sa namamagang paa ni Lito. Nagtiis muna si Lito hanggang sa dumating ang maghihilot. Habang naghihintay ay umakyat muna ako sa itaas upang kunin ang langis kung sakaling kailanganin ng manghihilot para ayusin ang naipit na ugat ni Lito. Habang papaakyat pa lang ako sa kwarto ay narinig kong kumalabog na naman ang pinto ng basement. Napatingin ako sa direksyon ni Rojo, ngunit busy sila sa pagbabantay kay Lito. Bumaba ako sa hagdan upang tignan ang basement, pero nagulat ako nang madatnang wala nang lock ang pinto. Napansin kong wala ang kandado pati na ang mga kadena ay nawawala rin. Naisip kong marahil pumasok dito si Lola Esther at nakalimutan lang isara pagkalabas niya. Sa curious ko ay dahan-dahan akong lumapit sa basement. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan. Ngayon ko lang din nalaman na mabigat pala ang mga ito dahil gawa sa bakal na tinatayang nasa 2 kilo rin ang bigat. Ang paligid niya ay may nakaukit na tila mga salitang Latin. Sinubukan kong basahin ito. Subalit bigo akong maunawaan ang mga nakasulat dito. Akala ko, porke nakakapagsalita ako ng Latin, ay kaya ko na rin magbasa ng mga titik nito, pero mali ako. Gayunpaman, bahala na si Batman. Ang importante ay matuklasan ko ang lihim na nakatago sa basement na ito. Kaya pagkabukas ko nga noong pinto ay pumasok na ako agad sa loob. May isang hagdan na bakal na makikita sa mismong pinto. Kaya para makapasok ka sa loob ay kailangan mong dumaan dito. Sa disenyo ng hagdanan ay para yung hagdanan na makikita sa snake and ladder. Nakalimutan ko lang ang tawag noon pero basta ganun ang disenyo ng hagdan. Mistulak ang bumababa sa isang septic tank. Pero mababa lang naman ito. Siguro 7 to 8 feet lang. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay ang atmosfera ng paligid. Medyo nakakakilabot sa pakiramdam. Dahil para kang pumasok sa pugad ni Dracula. Akala ko nga pagkabukas ng pinto ay tatambad na sa akin yung nilalang na lumilikha ng kalabog. Pero hindi ganoon ang nangyari.
Isang malamig na hangin lang ang sumalubong sa akin at ang madilim na paligid. Sinubukan kong kumapit sa bakal na hagdan, kaso biglang nanindig ang mga balahibo ko nang mahawakan ko ito. Sobrang lamig pala nito na parang humawak ako sa isang yelo. Hindi ko alam kung saan ko nahugot ang tapang, pero nagpatuloy pa rin ako sa pagbaba. Maririnig pa ang mga yabag ko sa bakal na hagdanan habang bumababa ako. Yung tunog nito ay tila nag-e-echo, kaya nakakadagdag ito ng takot sa akin. Magsisimula na sana akong dagain sa dibdib, kaso inunahan ko ito at binuga ko na lang na parang usok o iyon bang bumuntong hininga ako para mawala ang panginginig. Pagkababa ko ng hagdan ay napansin ko ang nag-iisang ilaw na nakasindi sa dulo ng pasilyo. Sa tingin ko ay dito nga nanggaling si Lola Esther, kaya sa kuryosidad ko ay nagsimula akong maglakad upang lapitan ito. Dahan-dahan lang ang ginagawa kong paglalakad. Hindi ako nagmamadali dahil baka may matapakan akong matulis na bagay o di kaya bitag, baka mayari pa ako. Mas mabuti na nag-iingat kaysa magpadalos-dalos. Ginamit ko lang ang estilo ng mga duwag para laging ligtas. Habang palalim ng palalim ang natatahak ko, ay palamig na rin ang palamig ang klima sa paligid. Malay ko ba kung dating freezer iyon kasi iba ang lamig na nararamdaman ko. Habang naglalakad ay nararamdaman kong parang may mga pares ng mata na nakatitig sa akin. Bahagya din akong kabado dahil baka may halimaw na nakakulong dito o di kaya baliw na tao. Nadadaanan ko ang mga chambers na naikwento na sa akin ni Rojo. Mula 2, 4, 6 hanggang 8 na ang nalampasan ko. Nakahanay sila sa kaliwat kanan ko at malapit ko nang marating ang pang-9 at pang-10 kwarto kung saan unti-unting lumiliwanag ang paligid dahil sa nakasabit na lampara sa gilid ng pader. Ito yung huling chamber na makikita ko sa tunnel na ito, kaya tumindi ang kaba ko sa dibdib sa maaaring matuklasan ko sa basement na iyon. Dahil liban sa mga nadaanan ko ay ito ang bukod-tanging kwarto na nakabukas ang pinto. Pagsapit ko sa pang-10 ay dahan-dahan akong sumilip sa loob. Subalit, ganun na lang ang paninindig ng aking mga balahibo nang makita ang katawan ni Clara na nakabitin sa kisame. May lubid na nakapulupot sa leeg niya. Namumutla ang buong katawan na animoy sinipsip ang kanyang dugo. Tapos yung mga mata niya ay dilat na parang nakatutok pa sa akin. Wala akong ideya kung anong nangyari kay Clara. Pero sa sobrang takot ko ay agad akong napatakbo sa pasilyo. Walang lingon-lingon hanggang sa makarating ako sa hagdan. Ngunit pagkakapit ko pa lang sa bakal ay may humawak na malamig na kamay sa balikat ko. Nilingon ko ito, subalit halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan nang tumambad ang isang babaeng nanlilisik na nakatitig sa akin ang mga mata. Bukod sa kanya ay may ilan din akong nakikitang mga kaluluwa na nakatayo sa likod ng babae. Ang iba sa kanila ay nakaluwa ang mga mata, tapos ang iba naman ay putol ang braso o di kaya ulo. Napamura ako sa takot dahil hindi ko na kinaya ang aking nakikita. Pero nagbago ang lahat nang may isang kamay na biglang humila sa akin papaakyat ng basement. Matapos nito ay biglang sumara ang pinto at nakita ko si Clara na maaliwalas ang mukha na nakatayo sa harapan ko. Magkahalong takot at gulat ang naramdaman ko sa mga oras na iyon dahil nalilito na ako sa nangyayari. Bakit niya ako tinutulungan? Tsaka bakit iba ang itsura niya ngayon kumpara sa nakita kong katawan niya sa huling chamber? Naguguluhan tuloy ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin. Clara? Nasambit ko na lang. Pero bigla na lang itong naglaho na parang usok nang biglang dumating si Rojo
na nagtatakang nakatingin sa akin. Tila may malaking question mark sa pagmumukha nito. Anong ginagawa mo dyan, Emong? Ayos ka lang ba? Lumapit siya sa akin. Teka, bakit walang kandado ito? Nasaan ang mga lock niyan? Nagtataka si Rojo nang mapansin din ang pintuan ng basement. Kasi yan din sana ang itatanong ko. Ganyan na kasi yan ang makita ko, kaya nagtataka rin ako. Sagot ko pa kay Rojo. Baka naiwan lang ni Lola na nakabukas. Gusto mo pasukin natin? Pangiingganyo pa sa akin ni Rojo. Naku, wag na. Baka maabutan pa tayo ni Lola mo. Tapos ikulong pa tayo sa loob bilang parusa. Tanggi ko pa kay Rojo. Ayoko na kasi makita pa ang mga kaluluwang nakita ko sa loob. Dahil baka himatay na ako sa takot kapag bumalik pa kami roon. Okay, sige. Ikaw bahala. Pero teka, nasaan niya ang mga kandado nito? Sinubukan niya itong buksan pero pinigilan ko siya. Huwag mo na silipin yan. Baka may bigla pang lumabas dyan. Tapos hilahin ka. Sige ka. Pananakot ko pa sa kanya, ngunit natawa lang ito. Pagkatapos nito ay inaya niya na akong bumalik sa sala, kung saan nananatili pa rin nakahiga si Lito sa mahabang upuan. Bago magtungo roon ay sinabihan ko muna si Rojo na may kukunin lang ako sa itaas na baka sakaling makatulong, kaya tumango na lang ito sa akin. Habang papaakyat ako sa itaas ay sinilip ko pa ang basement kung kakalabog pa rin ba ito. Subalit hindi na nangyari ang inaasahan ko. Pagdating ko sa kwarto ay kinuha ko na agad ang bote ng langis na mula kay Andrea. Tapos bumalik na ako sa ibaba. Pagkasara ko ng kwarto ay may napansin pa akong isang figurang nakatayo sa may bintana. Kaya tinulak ko agad papabukas ang pinto, pero nawala din ito agad. Napabuntong hininga na lang ako. Noong may sara ko na ang pinto ay ganun na lang ang gulat ko nang tumambad muli si Clara sa harapan ko. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang kanyang anyo. Kung ano ang nakita kong itsura niya sa basement ay ganun din ang itsura niya ngayon. Namumutla ang mukha, nakaluwa ang dila at dilat na dilat ang mga mata. Tapos ang itim na buhok niya ay mas lalong humaba na sumasayad na sa sahig ng pasilyo. Bigla itong nagsigalawan na parang ahas, tapos sinasakal niya ako sa leeg. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal niya sa akin ay hindi na ako makahinga. Hindi ako makapagsalita at hindi rin ako makasigaw. Namumula na ang aking mga pisngi sa higpit ng pagkakasakal niya. Sinubukan kong tanggalin ang mga buhok na nakasakal sa akin, ngunit sobrang kapal nito at hindi ko talaga maalis. Parang singkapal yata ng mga alambre ang bawat hiblang nakagapos sa akin. Kumukuya-kuyakoy na ang mga binti ko sa hangin habang dahan-dahan akong iniangat sa ere hanggang sa tuluyan na akong umabot sa may kisame. Pagkatapos nito ay bigla niya akong binitawan nang maramdamang may paparating sa amin. Bumagsak akong naghahabol ng hangin sa lapag habang nakahawak ako sa leeg. Napansin kong papalapit sa akin si Buboy na nagtatakang nakatingin sa akin. Uy, Emong, ano nangyari sa'yo? Para kang hinihingal kabayo ah. Tumakbo ka ba? Pagtataka pa ni Buboy. Wala ito. Huwag mo ako intindihin. Ayos lang ako. Nasamid lang siguro ako. Kumusta si Lito? Tanong ko pa kay Buboy at tumayo na ako. Ayun, inaasikaso na siya ng manghihilot. Buti na lang, nakarating na agad sina Lola Esther. Kaya nga ako narito, kasi inutusan ako ni Rojo na puntahan ka na raw. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Emo? Tanong pa ni Buboy, na mukhang nagsisimula na rin magduda sa akin. Wala lang ito, bumaba na tayo, tara na. Wika ko pa sa kanya. Okay, sabi mo eh. Sabay tinalikuran ako nito at nauna nang laglakad pa ibaba. Sinundan ko na lang si Buboy habang hawak-hawak ko pa rin ang aking leeg. Sinubukan kong hanapin sa paligid si Clara, subalit hindi ko na ito nakita pa. Pagkababa namin ay naabutan namin may nakaalalay na matanda sa paanan ni Lito. Nakasandig si Lito sa headboard ng upuan
habang ang isang binti ay nakapatong sa mga hita ng matanda. Hinihilot niya ito ng marahan at banayad, saka iniikot-ikot. Inumpisahan niya sa kanan at bago isinunod ang kaliwa. Inuunat-unat at iniikot-ikot ang bukong-bukong at iyuyuko. Ganun ang ginawa niya sa loob ng halos 5 minuto. At nang hingi siya ng kaunting lana kay Lola Esther, subalit naubusan daw sila. Kaya agad itong inutusan si Rojo na bumili sa tindahan. Meron pala sa kanila na tindang langis ng nyug na madalas gamitin na panghilot. Dito ko na inilabas ang bote ng langis at tinanong kung pwede na ba iyon. Natigilan ang manghihilot. Pati si Lola Esther ay hindi rin nakareact, tapos nagkatinginan silang dalawa sa isa't isa. Sabay silang napatitig sa akin. Iniabot ko kaagad ang bote sa matanda. Saang lupalop mo naman ito nakuha, iyo? Nagtatakang tanong ng manghihilot. Maging si Lola Esther ay nanlalaki ang mga mata habang nakatutok ang tingin sa bote. Sina Rojo at Buboy naman ay nagtataka lang sa nangyayari. Bigla na lang nanlaki ang mata ng dalawa matapos makita ang bote. Sa katunayan, hindi naman sila interesado sa itsura nito, kundi sa kung anong nilalaman ng bote. Nakapansin-pansin ang pinaghalong ugat ng halaman at punong kahoy, tapos may maliit pang papel na nakarolyo sa loob. Tumingin uli sa akin ang manghihilot nang maiabot ko na sa kanya ang langis ni Andrea. Sabihin mo, iyo, saan mo nga ba ito nakuha? Muling tanong ng manghihilot. Inabangan lang ni na Lola Esther, Rojo at Buboy ang sagot ko. Matagal ako bago nakasagot. Iniisip ko pa kasi kung sasabihin ko ba ang totoo o magsisinungaling. Binigay po yan sa akin ng kaibigan kong albularyo. Ayon sa kanya, gamitin ko daw yan pag may masakit sa katawan ko. Palusot ko pa rito at sa tingin ko, tama ang ginawa ko. Mas pinili kong wag sabihin ang totoo. Alam mo ba, iho, kung para saan ito? Tanong pa muli ng manggagamot na napag-alaman kong isa rin palang mahusay na albularyo. Ngunit pinilit niyang itago ang kanyang kakayahan para hindi daw siya puntiryahin ng mga kalaban. Hindi po Bakit po? Para saan po ba yan, amang? Nagkukunyari ko pang tanong na parang walang alam. Ito ang isa sa mga bagay, kaya nagkakaroon ng kapangyarihan at magbagong anyo ang mga nilalang ng dilim. May kakaiba itong sangkap ng mga ugat ng halaman na bihira mo lang matagpuan sa gubat. Subalit ang mas interesante rito ay itong papel na nakalubog sa langis na ito. Wika pa ng matandang manghihilot. Bakit po, Tata Dino? Ano po bang silbi ng papel na yan? May kakaiba po ba dyan? Naguguluhang tanong ni Rojo. Isa itong makapangyarihan na bagay na sinulatan ng orasyon. Si Lola Esther na ang sumagot sa apo. Kumunot agad ang noo ni Buboy at Rojo. Orasyon? Ano naman pong klaseng orasyon yun? Nagtatakang tanong pa ni Buboy. Tulad ng aking sinabi, makapangyarihan ito. Isa itong makalumang paraan na ginagamit ng mga kampo ng dilim para makapagpalit ng anyo. Ginagawa ito ng isang makapangyarihang mangkukulam na nabuhay sa mundo matagal na ang panahon na nakakaraan. Paliwanag pa ng matandang manghihilot kay Buboy. Isang mangkukulam po? Sino naman po yun, amang? Seryosong tanong pa nila. Matagal na siyang patay. Isa rin siyang babaylan kung tatawagin noong unang panahon. Ayon sa nakakatandang albularyo, ay siya daw ang nakaimbento ng mahiwagang langis na yan. Pinagpasapasahan ng mga nakatuklas ang imbensyon niya hanggang sa maperpekto ito ng mga nasa kaliwa. Ang unang dahilan kung bakit ginawa yan ay upang makatulong sana sa mga nangangailangan. Ngunit noong mapunta yan sa kampo ng mga kadiliman, ginamit na ito hindi sa panggagamot, kundi sa paghahasik ng lagim. Mahabang paliwanag pa sa amin ni Tata Dino. Hindi po ba ako magiging halimaw nito kapag pinahid niyo yan sa akin? Nag-aalalang tanong pa ni Lito habang tahimik na nakikinig sa amin.
Huwag kang mag-alala, iho. Ligtas ang bagay na ito para sa iyo. Kahit inumin mo pa ito ay walang mangyayari sa iyong masama. Huwag mo lang babanggitin ang nakasulat na orasyon diyan sa maliit na nakalukot na papel. Alam niyo, ang sabi sa akin ng lolo ko, may taglay na kakaibang kapangyarihan ang langis na ito. Kaya nitong mambulag ng aswang o kahit anumang uri ng nilalang kapag ipinahid mo ito sa katawan mo. Hindi ka nila maaamoy at hindi ka rin nila makikita kahit nasa harapan ka pa nila. Ganito katindi ang langis na ito. Kwento pa sa amin ni Tata Dino. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng kaunting langis sa bote at ipinahid sa namamagang paa ni Lito. Minasahin niya pa ng malumanay ang paa, pareho ng una niyang ginawa. Medyo nasasaktan nga lang si Lito, pero kalaunan ay biglang kumaan na raw ang pakiramdam nito. Heto iyo, mukhang tapos na ako rito. Wala kayong dapat na ipangamba dahil bukas na bukas din, pihadong makakalakad na siya. Paniniguro pa ng manghihilot sabay abot sa akin noong mahiwagang bote. Dumukot naman ng pera si Lola Esther, pero pinigilan ito ni Tata Dino at tumayo na siya para maglakad sa labas. Nag-iwan pa ito ng mga bagay na dapat ipainom kay Lito. Pagkatapos ay lumabas na siya ng pinto. Sinundan ko naman siya para ihatid sa labas. Maraming salamat po sa tulong niyo, Amang. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Wika ko pa. Naku, huwag mong sabihin yan, iho. Ako ang dapat magpasalamat dahil nakakita ako ng isang bagay na bihira lang makita ng ibang tao. At ang maipapayo ko lang sa iyo, ingatan mo ang bagay na yan. Huwag kang magpapalabi sa kapangyarihan yan. Dahil kapag nagpasakop ka sa kanya, magagaya ka lang sa nangyari sa dating nagmamay-ari niyan. Siguro alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Payo pa ni Tata Dino. Maraming salamat po talaga. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Sambit ko naman. Walang anuman, iho. Mag-iingat din kayo sa mga lugar na pupuntahan nyo. Makahulugang wika pa ng matanda. Tumangulang ako bilang tugon at hinatid na lang siya ng tanaw habang makatapak na ito sa may kalye at nawala sa aking paningin. Bumalik na ako sa bahay para alamin ang kalagayan ni Lito kung ayos na ito. Nakaupo pa rin siya at nakikipagkwentuhan sa dalawa. Naisip kong tumuloy muna sa itaas upang ibalik ang kinuha kong langis. Pagkadaan ko sa bahagi ng pintuan ng basement ay nakita ko si Lola Esther na nilalagyan uli ng kadena at mga kandado ang pintuan. Hinayaan ko na lang ito at tumuloy na ako sa kwarto. Agad rin akong bumaba at bumalik sa sala. Pagkarating ko roon ay naabutan ko nagtatawanan ang tatlo. Mukhang magaling talaga maghilot ang matandang si Lolo Dino dahil hindi na namimilipit sa sakit si Lito sa kabila ng nangyari sa kanya kanina. Nakihalubilo ako kaagad sa kanila. Uy, anong tinatawa-tawa niyo dyan? Sali naman ako dyan. Nakangiting wika ko pa habang papalapit. Ito kasing si Lito, parang batang umiiyak kanina noong pagkarating natin. Atungal lang atungal. Akala mo sanggol na hindi binigyan ng gatas. Uy, hindi kaya ako umiyak, no? Nakita niyo bang tumulo ang luha ko? Tanggi naman ni Lito. Oo, nakita namin. Kita mo yung ilong mo? Lumulobo pa nga sipon mo kanina kakaiyak. Biro naman ni Rojo. Tama ka, nakita ko rin yung dalawang sundalo na nag-uunahan sa paglabas. Gatong ko naman, kaya napikon sa amin si Lito at pinagbabatukan niya kami. Natigilan naman kami sa pagkukulitan noong dumating si Lola Esther na may dalang isang tasa pero parang hindi naman kape ang laman noon. May dahong nakahalo rito tapos may dinikdik na luya. Iniabot niya ito kay Lito at sinabing ubusin ang laman dahil mabuti raw ito sa kalusugan. Sumunod naman si Lito at pinilit ubusin ang laman ng tasa kahit sa itsura niya ay mukhang masuka-suka na sa lasa. Pagkatapos niyang maubos ay kinuha na rin ni Lola Esther ang baso at dinala sa kusina upang mahugasan.
Kumusta pakaramdam mo, Palito? Masarap pa yung ininom mo? Pang-aasar pa ni Buboy. Hoy, wag mo nga akong tinatawag na ganyan. Subukan mo lang ulit ako tawagin ng ganyan. Makakatikim ka talaga sa akin kapag gumaling na ng tuluyan itong pilay ko sa paa. Banta pa ni Lito na nakakamao kay Buboy. Ayaw ni Lito na tinatawag siyang Palito dahil para daw siyang malnourished na nagbumukhang butot balat kapag sinasabihan ng ganun. Pero kapag ako naman ang nagsasabi ay wala siyang reklamo. Siguro dahil nasanay na ito sa akin. Grabe ka naman, Lito. Pero kapag si Emong nagsasabi sa iyo ng ganun, hindi ka makareklamo. Saad pa ni Buboy. Napatingin ako sa kanya at lihim na napangiti. Napatingin naman sa akin si Lito. Uy, anong sinasabi mo dyan, matabang punggok? Huwag mo nga akong gawing rason dyan, nananahimik ako rito eh. Saway ko pa kay Buboy. Basta. Kahit si Emong pa kapag narinig ko ulit na tinawag ako ng ganun, malalagot siya sa akin, makikita niya. Banta pa ni Lito na masungit na nakatitig sa akin. Haha, tama na yan. Mabuti pa, umakyat na lang tayo sa itaas at doon na natin ituloy ang pag-uusap. Aakyat na po muna kami. Kayo na po munang bahala dito. Wika pa ni Roho. Oo, sige iho. Na makapagpahinga naman yung mga kasama mo. Mukhang pagod na pagod kayo Sagot naman ni Lola Esther. Nasa kusina ito at hinuhugasan ang mga hugasan na naroon. Umakyat na kami sa itaas habang inaalalayan si Lito sa pagtapak sa hagdan. 3 na kami nakasuporta sa kanya para hindi siya mabigla sa pag-akyat. Nakaakbay sa akin si Lito sa kanan at nasa kaliwa naman si Roho. Samantala si Buboy naman ay nasa likurang bahagi lang ni Lito. Nakaawak siya sa bewang nito at likod upang maitulak ng dahan-dahan pa itaas at hindi mahirapan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 26. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.